Walang masasakit pa sa katotohanang mismong pamilya mo ang lalamon sa iyong kinabukasan. Habang tahimik akong nagbuburda ng alay para sa yumao kong ina, naririnig ko ang mga halik ng aking nobyo sa mismong leeg ng aking madrasta. Baliw na siya. Ipapasok natin sa mental para makuha ang yaman. Ang walang awang sabi ng lalaking nangakong pakakasalan ako. Tinapakan nila ang aking kabaitan at utang na loob. Ngunit hindi na ako iiyak. Hahayaan ko ba silang angkinin ang lahat? O sisimulan ko ang aking mapait na pagbangon mula sa sarili kong abo? Hindi mo ba nakikita, Marco? Ang batang iyan ay parang isang palamuti lamang sa bahay na ito. Maganda, ngunit walang silbi. Masyadong emosyonal. Masyadong mahina ang loob, gaya ng kanyang ina. Isang malaking sagabal sa lahat ng ating pinaghirapan. Ang boses ni Doña Isabela ay malamig at matalim, tila isang patalim na dahan-dahang humihiwa sa katahimikan ng pasilyo. Sa loob ng maliit na silid-dasalan, nakaupo si Francesca sa tapat ng bintana. Hawak ang isang pinong telang pinya. Maingat ang bawat galaw ng kanyang mga daliri, tila inilalagay ang buong kaluluwa sa bawat hibla ng sinulid na kanyang ibinuburda. Ito ang kanyang alay para sa nalalapit na anibersaryo ng kamatayan ng kanyang ina. Sa bawat tusok ng karayom, may dalang panalangin at pag-asa na sana, sa pamamagitan ng kanyang pananahimik at pagiging masunuring anak, ay tuluyan ng maging mapayapa ang kanilang tahanan. Ngunit ang bawat salitang naririnig niya mula sa labas ay tila lason na unti-unting pumapatay sa kanyang mga pangarap. Dahan-dahang lumapit si Francesca sa bahagyang nakabukas na pinto. Ang kanyang hininga ay pigil at ang kanyang puso ay nagsisimulang kumaba ng mabilis. Tila isang ibon na nagpupumiglas sa loob ng hawla. Sa pagitan ng siwang, nakita niya ang isang tanawing kailanman ay hindi niya inakalang masasaksihan. Si Marco, ang lalaking nangakong mamahalin siya habang buhay, ang lalaking nagbigay sa kanya ng singsing ng katapatan, ay nakayakap sa kanyang madrasta. Ang mga kamay ni Marco, na dati ay nagpaparamdam sa kanya ng kaligtasan, ngayon ay haplos-haplos ang balikat ni Isabela sa paraang hindi kailanman dapat gawin ng isang magiging manugang. Don't worry, Isabela. Once the wedding is over, madali na nating mapapirma ang babaeng yan sa mga documents. After that, we can send her to the facility in Baguio. Everyone knows she's been mentally unstable since her mother died. Wala nang magtataka. Bulong ni Marco na sinundan ng isang mahinang tawa na tila isang agunyas sa pandinig ni Francesca. Ang karayom na hawak ni Francesca ay nabaon sa kanyang hintuturo. Hindi siya sumigaw, ngunit ang maliit na patak ng pulang dugo ay mabilis na kumalat sa maputing telang pinya, tila isang mantsa ng kataksilan na kailanman ay hindi na mabubura. Ang sakit ng tusok ay wala sa kalingkingan ng hapdi na nararamdaman sa kanyang dibdib. Tila gumuho ang buong mundo sa kanyang paanan. Ang bawat pundasyon ng kanyang pagtitiwala ay nagmistulang alikabok sa isang iglap. Hindi na nakapaghintay si Francesca. Sa gitna ng kanyang pagkalito at takot, ang tanging pangalang namutawi sa kanyang isipan ay ang kanyang ama. Sa nanginginig na mga binti, tinahak niya ang pasilyo patungo sa silid ni Don Severino. Umaasa siya na ang kanyang ama, ang haligi ng kanilang tahanan, ang magliligtas sa kanya mula sa impyernong ito. Ngunit pagbukas niya ng pinto, ang amoy ng gamot at ang matinding katahimikan ang sumalubong sa kanya. Papa? Papa, kailangan niyo po akong pakinggan. Si Marco at si Mama Isabela. Ngunit hindi tumingin ang kanyang ama. Nakaupo si Don Severino sa kanyang silya. Ang paningin ay nakatitig sa kawalan. Walang buhay ang mga mata na tila isang estatwang bato. Ang kanyang mga labi ay bahagyang nakabukas, ngunit walang salitang lumalabas, kundi ang paulit-ulit na pagbanggit sa pangalan ng kanyang yumaong asawa. Sa ibabaw ng lamesa ay may nakapatong na tasa ng tsaa na may kakaibang amoy, isang amoy na tila nagpapabigat sa diwa ng sino mang makakalanghap nito.
Napagtanto ni Francesca ang masakit na katotohanan. Hindi lamang siya ang biktima rito. Ang kanyang ama ay dahan-dahan ding pinapatay ng mga taong pinagkakatiwalaan nila. Biglang may humila sa kanyang braso mula sa likuran. Si Aling Remedios, ang matandang binuoy na nag-alaga sa kanya mula pagkabata, ay may bakas ng matinding takot sa mga mata. Mabilis nitong idinuin sa palad ni Francesca ang isang lumang tram na gawa sa pilak, ang paboritong palamuti sa buhok ng kanyang ina. Anak, itago mo ito. Huwag kang magtitiwala kahit kanino. Hanapin mo ang susi sa loob ng bulaklak. Kailangan mong tumakas bago kanila tuluyang makuha. Mabilis na bulong ng matanda bago siya marahas na hinila palayo ng dalawang malalaking lalaki na nakasuot ng uniforme ng mga gwardiya. Naiwang mag-isa si Francesca sa gitna ng silid. Ang kanyang puso ay tila isang pirasong baso na paulit-ulit na binabasag. Ang bawat sulok ng bahay na dati niyang itinuring na kanlungan ay tila naging isang malaking bitag na handang lumamon sa kanya. Ang lamig ng gabi sa Baguio ay dahan-dahang nanunuot sa kanyang balat. Ngunit ang mas matinding lamig ay nagmumula sa kawalan ng katiyakan sa kanyang kinabukasan. Ang katahimikan ng gabi ay muling nabasag nang dahan-dahang bumukas ang pinto ng kanyang silid. Pumasok si Doña Isabela. May dalang isang baso ng gatas. Ang mukha ay nakasuot ng isang maskara ng pag-aalala at pagmamahal na tila isang anghel na bumaba mula sa langit. Anak, bakit gising ka pa? Masyado kang nagtatrabaho sa pagbuburda mo. Inumin mo na itong gatas. Pinalagyan ko yan ng pampakalma para naman makatulog ka ng mahimbing. It's for your own good, Cheska. Ayaw kong nagkakasakit ang kaisa-isa kong anak. Lumapit ang madrasta. Ang mga hakbang nito ay walang ingay ngunit bawat isa ay tila isang banta sa buhay ni Francesca. Ang baso ng gatas ay inilapit sa kanyang mga labi. Ang puting likido ay tila isang anyo ng kamatayan na nakabalat kayo sa kabutihan. Tiningnan ni Francesca ang mga mata ni Isabela at doon niya nakita ang isang kislap ng tagumpay, isang anyo ng kasamaan na nagtatago sa likod ng bawat salitang mabulaklak. Sa sandaling iyon, isang katanungan ang umaling-awngaw sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Isang tanong na punong-puno ng pait at hinagpis. Hanggang kailan ako mananatiling bilanggo ng aking sariling kabaitan at kailan ko matututunang lumaban bago ang huling patak ng aking luha ay maging dugo. Nanginginig ang mga kamay ni Francesca habang inaabot ang baso. Ang lamig ng pilak na tram sa loob ng kanyang palad ay tila nagpapaalala sa kanya na sa likod ng sipayo may isang katotohanang naghihintay na mabunyag. Ang bawat pagyanig ng sasakyan ay tila isang malupit na paalala sa kanyang unti-unting pagkawala sa sarili. Idinilat ni Francesca ang kanyang mga mata, ngunit ang tanging sumalubong sa kanya ay ang madilim at masikip na loob ng isang van. Mabigat ang kanyang talukap. Tila may nakadagan na libu-libong toneladang bato sa kanyang diwa. Isang malinaw na epekto ng gatas na ipinainom sa kanya kagabi. Sa kanyang tabi, naramdaman niya ang init ng isang kamay na humahaplos sa kanyang buhok. Isang haplos na dati ay nagdadala ng kapayapaan, ngunit ngayon ay nagpaparamdam sa kanya ng matinding pandidiri. Gising ka na pala, sweetheart. Huwag kang mag-alala. Malapit na tayo. You just need to rest, okay? Masyado ka nang napapagod, kaya kung ano-ano na ang nakikita at naririnig mo. Bulong ni Marco. Ang boses nito ay puno ng pagkukunwaring malasakit. Isang himig na sadyang idinisenyo upang palitawin na siya ang biktima ng sarili niyang kaisipan. Hindi nakaimik si Francesca. Ang kanyang lalamunan ay tuyot at ang kanyang dila ay tila nakadikit sa ngalangala na pumipigil sa anumang salitang nais niyang isigaw laban sa kataksilan ng lalaking ito. Huminto ang sasakyan sa gitna ng makapal na hamog ng Baguio. Nang bumukas ang pinto, ang malamig na hangin ay agad na nanunuot sa kanyang manipis na kasuotan.
Tila libu-libong maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang balat. Sa harap nila ay isang malaking istruktura na napapalibutan ng matataas na pino. Mukha itong isang marangyang tahanan, ngunit para kay Francesca, ito ay isang libingan para sa mga buhay. Lumabas ang isang lalaking nakaputing kapa. Ang kanyang mukha ay walang mababakas na emosyon, tila isang rebultong gawa sa yelo. Siya ang punong doktor ng pasilidad. Walang pasintabing kinuha ng mga nurse ang kanyang bag at ang kanyang cellphone. Ang huling ugnayan niya sa labas ng mundong ito ay pilit na kinuha sa kanya. Sinubukan ni Francesca na pumalag, ngunit ang kanyang katawan ay wala pa ring sapat na lakas. Bawat gamit na inilalayo sa kanya ay tila isang bahagi ng kanyang pagkatao na unti-unting tinitibag. Habang hinihila siya patungo sa loob, tumigil si Marco sa kanyang harap. Inilapit nito ang mukha sa kanyang noo at nag-iwan ng isang halik. Isang halik na malamig pa sa hanging amihan. Lahat ng ito ay dahil mahal kita, Cheska. Gagawin ko ang lahat para gumaling ka. Dito, walang mananakit sa'yo. Magtiwala ka lang sa akin, ha? I'll visit you as soon as I can. Sabi ni Marco habang nakatitig sa kanyang mga mata na tila ba siya ang pinakamahalagang tao sa buhay nito. Pagkatapos ay tumalikod ang lalaki, naglakad patungo sa naghihintay na sasakyan nang hindi man lang lumingon. Iniwan si Francesca sa kamay ng mga estranghero. Dinala siya sa isang silid sa dulo ng pasilyo. Pagpasok niya, ang tanging maririnig ay ang pag-usad ng mabigat na trangka ng pinto at ang huling tunog ng bakal na naglalapat, na naghuhudyat ng kanyang ganap na pagkakahiwalay sa malayang mundo. Ang silid ay malinis, masyadong malinis, na tila ba sinusubukang burahin ang anumang bakas ng dumi o buhay. Lumapit si Francesca sa bintana, ngunit ang tanging nakita niya ay ang makapal na puting hamog na bumabalot sa buong paligid, na tila isang dambuhalang kumot na sumasakal sa kanyang pag-asa. Napaupo siya sa sahig. Ang kanyang mga luha ay dahan-dahang pumatak, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding puot na nag-aalab sa kanyang dibdib. Ang bawat paghikbi ay tila isang dalangin na naway huwag siyang lamunin ng kadilimang ito. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, naramdaman niya ang isang matigas na bagay sa loob ng kanyang damit. Ang pilak na tram ng kanyang ina. Mabilis niyang inilabas ito at niyakap sa kanyang dibdib. Ang malamig na metal ay nagbigay ng kakaibang init sa kanyang puso. Isang paalala na hindi siya pwedeng sumuko. Hindi niyo ako matatalo. Bulong niya sa hangin. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit puno ng determinasyon. Habang ang gabi ay dahan-dahang lumalalim at ang katahimikan ng pasilidad ay nagiging mas bingi. Isang katanungan ang patuloy na naglalaro sa kanyang isipan. Isang tanong na nagbibigay sa kanya ng dahilan upang manatiling gising. Kung ang lahat ng taong dapat ay nagtatanggol sa kanya ang siyang nagtapon sa kanya sa kulungang ito, sino pa ang matitira upang maniwala sa kanyang katotohanan? Nakahiga si Francesca sa malamig na kama. Ang kanyang paningin ay nakatitig sa kisame habang ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa tanging alaala ng kanyang ina. Naghihintay sa bawat segundong lilipas, naghahanda para sa isang laban na hindi gagamitan ng dahas, kundi ng talas ng isip at tibay ng damdamin. Ang bawat sandali sa loob ng pasilidad ay tila isang walang katapusang paglubog sa ilalim ng malalim at malabong tubig. Sa ilalim ng impluwensya ng mga gamot na pilit na ibinibigay sa kanya, ang mundong ginagalawan ni Francesca ay unti-unting nawawalan ng kulay at hugis. Ang mga anino sa pader ay tila nagiging mga buhay na nilalang na bumubulong ng mga salitang hindi niya maunawaan. At ang kanyang sariling mga alaala ay tila mga pahina ng librong nabasa ng ulan. Malabo, dikit-dikit at mahirap basahin. Nagsisimula na siyang magduda kung ang mga halik ba ni Marco at ang mga tuso nitong nangiti ay totoo, o kung siya nga ba ay tunay na nawawala na sa kanyang katinoan
gaya ng paulit-ulit na sinasabi ng mga nurse sa kanya. Sa gitna ng kanyang pagkalunod sa sariling isipan, isang kakaibang presensya ang dumating sa pasilidad. Si Lucas Reinhardt ay pumasok sa gusali na may dalang aura ng awtoridad at katahimikan na tila kayang pawiin ang anumang kaguluhan. Bilang isang audit counsel na ipinadala upang suriin ang mga ari-arian ng pamilya Vargas, ang kanyang bawat hakbang ay maingat at tila may sinusunod na sariling ritmo. Sa kanyang suot na itim na Amerikana at ang mga mata na kasing lalim ng lawa, tila binabasa niya ang bawat lihim na nakatago sa likod ng mga puting pader ng bahay sanayan. Kahit na ang punong doktor ay tila hindi mapakali sa ilalim ng kanyang matalas na paningin, habang maingat niyang sinusuri ang mga dokumentong inihahain sa kanya. Isang hapon, habang ang makapal na hamog ay muling bumabalot sa mga puno ng pino sa labas, naramdaman ni Francesca ang isang matinding bugso ng pagkabalisa. Ang bawat sulok ng kanyang silid ay tila sumisikip at ang amoy ng antiseptiko ay tila sumasakal sa kanyang hininga. Sa isang sandali ng desperasyon, nagawa niyang makalabas ng kanyang silid habang abala ang mga gwardiya. Tumakbo siya patungo sa hardin, ang kanyang mga paa ay walang sapin at basang-basa ng hamog, ngunit wala siyang pakialam. Ang kailangan niya ay hangin. Ang kailangan niya ay malayang langit. Ngunit sa kanyang pagmamadali at sa labo ng kanyang paningin, dulot ng gamot, hindi niya napansin ang matarik na suon doy sa dulo ng hardin. Naramdaman niya ang pagkawala ng lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Isang sandali ng kawalan, isang iglap ng tadhana kung saan ang tanging mararamdaman ay ang hanging humahampas sa kanyang mukha. Ngunit bago pa man siya tuluyang mahulog sa madilim na bangin, isang malakas at matikas na bisig ang bumalot sa kanyang baywang. Hinila siya nito pabalik nang may sapat na puwersa upang mapatitigil ang kanyang pagbagsak, ngunit may sapat na ingat upang hindi siya masaktan. Napasandal ang kanyang likod sa matigas at mainit na dibdib ng isang lalaki. Ang amoy ng pine trees at cedar wood ay agad na lumunod sa masangsang na amoy ng pasilidad na nakasanayan niya. "Easy, I've got you," bulong ng isang malalim at baritonong boses na tila isang himig ng kaligtasan sa gitna ng unos. Dahan-dahang iniharap ni Lucas si Francesca sa kanya. Ang mga kamay ng lalaki ay nanatiling nakahawak sa kanyang mga balikat, nagbibigay ng isang uri ng katatagan na matagal na niyang hindi nararamdaman. Tumingin si Francesca sa mga mata ni Lucas at sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming araw, tila huminto ang pag-ikot ng mundo sa paligid niya. Walang panghuhusga sa mga matang yon. Tanging isang malalim na pag-unawa na tila tumatagos sa kaibuturan ng kanyang sugatang kaluluwa. Ang nanginginig niyang mga kamay ay dahan-dahang itinaas ni Lucas at gamit ang kanyang sariling panyo, pinahid niya ang dumi at hamog sa mukha ng dalaga. I think I'm losing my mind. Sabi nila, I'm sick. Sabi nila, hindi totoo ang mga naririnig ko. Pautal-utal na sabi ni Francesca. Ang kanyang boses ay halos isang bulong na lamang habang ang mga luha ay muling naglalandas sa kanyang pisngi. Huminga ng malalim si Lucas, hindi iniaalis ang tingin sa mga mata ni Francesca. Ang kanyang hawak ay masumigpit ng kaunti. Tila sinisigurado na nararamdaman ng dalaga ang kanyang presensya. Isang sandaling puno ng kilig at ginhawa ang namayani sa pagitan nila. Isang ugnayang hindi nangangailangan ng maraming salita. Hindi ka baliw, Francesca. Ang mga luhang yan, ang takot na yan, katotohanan yan. Nandito ako. Hindi kita hahayaang malunod sa kasinungalingan nila. Ang matatag na pahayag ni Lucas. Sa gitna ng seryosong tagpong iyon, isang munting ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Lucas habang marahan niyang inililigpit ang ilang hibla ng buhok na nakaharang sa mukha ni Francesca. Ang simple at maginoong kilos na yon ay nagdala ng isang mainit na bugso sa dibdib ng dalaga, isang pakiramdam na matagal nang nabaon
sa ilalim ng kanyang mga paghihirap. Ngunit sa likod ng pag-asang iyon, isang madilim na tanong ang muling gumising sa isipan ni Francesca habang papalapit ang mga yabag ng mga NARS sa kanilang kinaroroonan. Paano magagawang iligtas ng isang estranghero ang isang taong ang sariling pamilya ay itinuring ng patay bago pa man malagutan ng hininga? Ang bawat yabag ng mga NARS sa labas ng silid ay tila isang babala na muling uukit ng takot sa puso ni Francesca. Ngunit sa hapong iyon, isang kakaibang katahimikan ang namayani sa pasilyo. Ginamit ni Lucas ang kanyang kapangyarihan bilang audit counsel ng Vargas Global upang gipitin ang punong doktor. Sa pamamagitan ng mga terminong legal at ang banta ng isang malawakang investigasyon sa mga pondo ng pasilidad, nagawa niyang makakuha ng pagkakataong makausap ang dalaga nang walang nakabantay na mga NARS o nakatutok na mga kamera. Pagpasok niya sa silid, agad niyang dahan-dahang isinarado ang pinto at tiningnan ang namumutlang mukha ni Francesca na nakaupo sa gilid ng kama. Tila isang aninong unti-unting naglalaho sa dilim. Mabilis na lumapit si Lucas at lumuhod sa harap ng dalaga upang magkapantay ang kanilang mga paningin. Kinuha niya ang nanginginig na mga kamay ni Francesca at mahigpit itong hinawakan. Isang kilos na tila naglalayong ibalik ang dalaga sa realidad mula sa mundo ng mga ilusyong pilit na itinatanim ng mga gamot. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Francesca ang isang uri ng init na hindi nagmumula sa lagnat, kundi sa isang taong handang maging kalasag niya sa gitna ng digmaang ito. Makinig ka sa akin, Francesca. You have to be strong. Simula ngayon, kailangang maniwala sila na gumagana ang mga gamot na ibinibigay nila sa iyo. Pagkakuha mo ng tableta, huwag mo itong lulunukin agad. Itago mo ito sa ilalim ng dila mo at kapag wala na sila, ilabas mo at itapon mo sa banyo. Ang mahinahon ngunit madiing tagubilin ni Lucas habang ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa dalaga. Kailangan nilang isipin na kontrolado kanila para hindi sila lalong maghinala. Ipaglalaban kita, Cheska. Ako ang magiging mga mata at tenga mo sa labas habang nakakulong ka rito. Isang mainit na bugso ng emosyon ang dumaan sa dibdib ni Francesca. Ang simpleng pagtawag ni Lucas sa kanyang palayaw ay nagdulot ng isang matamis na kirot na matagal na niyang kinalimutan. Sa gitna ng kanyang paghihirap, ang maramdaman na may isang taong naniniwala sa kanyang katinuan ay tila isang himala. Dahan-dahang itinaas ni Lucas ang kanyang kamay at marahang hinaplos ang pisngi ni Francesca. Isang kilos na puno ng paggalang at lihim na pangako ng proteksyon. Ang distansya sa pagitan nila ay tila naglaho at sa sandaling iyon, ang tanging mahalaga ay ang pangakong hindi siya muling mag-iisa. Bakit? Bakit mo ito ginagawa para sa akin? You barely know me. Mahinang tanong ni Francesca. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng pag-asa at pagdududa. Huminga ng malalim si Lucas. Ang kanyang titig ay naging mas malalim at tila may daladalang sariling lumbay mula sa nakaraan. Dahil alam ko ang pakiramdam ng mawalan ng boses, Cheska. At dahil nakikita ko sa iyo ang isang taong hindi nararapat na mapunta sa ganitong kalagayan. Just trust me, okay? Magtiwala ka sa akin. Nang makaalis si Lucas, naiwan si Francesca na may dalang bagong lakas. Naalala niya ang pilak na tram ng kanyang ina na tila may itinatagong lihim sa loob ng mabigat nitong disenyo. Gamit ang dulo ng isang maliit na kuko sa ilalim ng lamesa, pilit niyang binuksan ang gitna ng bulaklak na bahagi ng tram. Sa pagkakabukas ng mekanismo nito, lumabas ang isang maliit at manipis na piraso ng papel na sadyang itinago sa loob ng mahabang panahon. Ang papel ay may mga numerong nakasulat sa paraang tila isang kodigo, kasama ang isang pangalan ng bangko na dati na niyang narinig mula sa kanyang ama. Ang kanyang puso ay muling tumibok ng mabilis habang tinititigan ng papel. Tila isang susi ito sa pintuan ng katotohanang
matagal nang ibinaon sa limot. Ngunit bago pa man niya lubos na maunawaan ang kahulugan nito, ang katahimikan ng silid ay nabasag ng pag-ilaw at pag-vibrate ng telepono ni Lucas na naiwan niya sandali sa ibabaw ng upuan habang nag-aayos ng kanyang mga dokumento bago tuluyang lumabas. Nanlaki ang mga mata ni Francesca nang makita ang pangalang lumabas sa screen ng telepono. Isang pangalan na tila isang sumpa sa kanyang pandinig at nagpabalik sa kanya sa realidad ng panganib na kanyang kinakaharap. Ang pangalang nakasulat ay Doña Isabela Vargas. Ang babaeng nagpakulong sa kanya ay ang siya ring taong tumatawag sa lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay. Isang matinding kaba ang muling bumalot sa kanya, kasama ang isang tanong na tila isang lason na unti-unting kumakalat sa kanyang isipan. Sino nga ba talaga si Lucas Reinhardt sa buhay ng kanyang madrasta? At isa rin ba siyang bahagi ng laro na ang layunin ay tuluyan siyang wasakin? Mabilis na ibinalik ni Francesca ang maliit na papel sa loob ng pilak na tram nang marinig niya ang muling pagpasok ni Lucas sa silid upang kunin ang kanyang nakalimutang telepono. Ang kaba sa kanyang dibdib ay tila isang mabilis na tambol na hindi tumitigil, lalo na nang makita ang pangalan ni Isabela sa screen. Ngunit bago pa siya makapagtanong, isang mabilis at makahulugang tingin ang ibinigay ni Lucas sa kanya. Isang tingin na nagsasabing maghanda siya dahil ang mga lobo ay nasa pintuan na. Hindi nagtagal, ang tunog ng gulong ng mamahaling sasakyan na dumidiin sa mga graba sa labas ay nagpahiwatig ng pagdating ng mga taong pinakakatakutan ni Francesca. Sina Doña Isabela at Marco ay pumasok sa pasilidad na tila sila ang nagmamay-ari ng bawat hininga ng mga tao rito. Ang bawat hakbang ng kanilang mga sapatos sa semento ay tila isang banta na papalapit sa silid ni Francesca. Naalala ni Francesca ang turo ni Lucas. Kailangang maniwala sila na siya ay tuluyan ng nawala sa sarili. Mabilis niyang ginulo ang kanyang buhok, pinalabas ang kanyang mga damit, at naupo sa sahig sa isang madilim na sulok ng silid. Ang kanyang paningin ay nakatitig sa kawalan at ang kanyang mga daliri ay tila walang malay na kumakalikot sa dulo ng kanyang kuko. Pagbukas ng pinto, ang amoy ng mamahaling pabango ni Isabela ay agad na sumakop sa silid. Isang amoy na para kay Francesca ay mas masahol pa sa amoy ng kamatayan. Lumapit ang kanyang madrasta. Ang mukha ay balot ng isang plastik na ngiti na hindi umaabot sa kanyang malalamig na mga mata. Sa tabi nito ay si Marco na tumitingin kay Francesca na tila ba isa na lamang itong sirang kagamitan na itatapon na sa basurahan. Tingnan mo nga naman ang kalagayan mo, Cheska. Sabi ko naman sa'yo, kailangan mo ng pahinga. Mukhang hiyang na hiyang ka rito sa Baguio, anak. Ang wika ni Isabela. Ang boses ay puno ng pait na binalot sa asukal. Alam mo, sayang ang ganda mo. Para kang ang iyong ina, marupok at madaling mabulok. She died with a broken heart and look at you now, dying with a broken mind. Isang malaking kahihiyan sa pamilya Vargas. Ang bawat salita ni Isabela ay tila isang matalim na kuko na kumakalmot sa sugat ni Francesca. Ang pagbanggit sa kanyang ina sa paraang yun ay nagpaalab ng isang apoy sa kanyang kaibuturan, isang galit na nais niyang isigaw, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Sa ilalim ng maliit na lamesa sa kanyang tabi, ang kanyang kanang kamay ay nakakuyom ng napakahigpit hanggang sa ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad at nagsimulang lumabas ang maliliit na patak ng dugo. Ngunit sa kanyang mukha, nanatili ang isang hungkag at tangang ngiti. Dahan-dahan siyang gumapang patungo sa paanan ni Isabela. Ang kanyang mga mata ay nananatiling dilat at walang buhay. Mama! Mama, nasaan ang mga manika ko? Bakit nila kinuha ang mga manika ko? Ang pautal-utal na sabi ni Francesca, ang kanyang boses ay tila isang batang nawawala. Lumuhod siya sa harap ng kanyang madrasta at niyakap ang mga binti nito.
Isang gawaing halos ikasuka ng kanyang kaluluwa, ngunit kailangan niyang gawin upang mabuhay ang kanilang plano. I'll be a good girl, Mama. Please don't let the shadows take me again. Isang mapanuyang tawa ang pinakawalan ni Marco habang pinapanood ang tagpong yon. Inilabas niya ang mga dokumento para sa pagpapalawig ng pananatili ni Francesca sa pasilidad at mabilis itong nilagdaan. Para sa kanya, ang babaeng nasa harap niya ay wala ng laban. Pagkatapos ng pirmahan, tumalikod na sila upang umalis. Tila ba tapos na ang isang nakababagot na palabas. Ngunit bago tuluyang makalabas, may isang puting sobre na aksidenteng nahulog mula sa bag ni Isabela at naiwan sa ibabaw ng upuan sa tabi ng pinto. Huminto si Isabela sa may pintuan. Ang kanyang katawan ay nanigas ng sandali at dahan-dahan siyang lumingon pabalik kay Francesca. Ang kanyang mga mata ay nanliit. Tila may isang bagay na hindi tumutugma sa kanyang nakikita. Tinitigan niya ng matagal ang mga mata ng dalaga na tila sinusubukang abutin ang anumang katotohanang nakatago sa ilalim ng tabing ng kabaliwan. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging masyadong mabigat, na tila ba ang hangin mismo ay tumigil sa pagdaloy. Bakit parang ang linaw ng mga mata mo ngayon, Cheska? Tumingin ka sa akin ng diretso. Ang malamig na utos ni Isabela. Ang kanyang boses ay puno ng biglaang paghihinala. Nanatiling nakaluhod si Francesca. Ang kanyang puso ay tila gustong tumalon palabas ng kanyang dibdib, habang ang anino ng kanyang madrasta ay dahan-dahang lumalapit muli sa kanya. Handang hubarin ang huling maskara ng kanyang kaligtasan. Sa sandaling iyon, ang tanging alam ni Francesca ay ang kanyang buhay ay nakasalalay sa isang kurap ng mga mata na dapat manatiling bulag sa katotohanan. Sa gitna ng nakabibinging katahimikan, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Francesca, habang ang matalas na paningin ni Isabela ay tila sinusuring mabuti ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. Ramdam niya ang mabilis na pagdaloy ng dugo sa kanyang mga ugat at ang panginginig ng kanyang mga kalamnan. Ngunit alam niyang isang maling pagkilos lamang ay guguho ang lahat. Upang itago ang linaw ng kanyang kaisipan, dahan-dahang binitawan ni Francesca ang kanyang pagkakahawak sa binti ng madrasta at muling itinuon ang kanyang paningin sa isang bakanteng sulok ng silid. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot, hindi para kay Isabela, kundi sa isang aninong siya lamang ang nakakakita. Nagsimula siyang humuni ng isang basag at malungkot na awitin, habang ang kanyang mga daliri ay marahas na kinalmot ang sahig na tila may sinusubukang abutin sa ilalim ng semento. Nandyan siya, Mama. Nakatingin si Mami sa atin. Bakit siya umiiyak? Bakit may dugo sa kanyang mga kamay? Ang paos at nanginginig na bulong ni Francesca habang ang kanyang buong katawan ay marahas na yumayanig sa isang kunwarining sumpong ng takot. Ang pandidiri ay mabilis na humalili sa paghihinala sa mukha ni Isabela. Inayos nito ang kanyang mamahaling bestida at lumayo ng ilang hakbang, tila natatakot na mahawa sa kung anong sakit na mayroon ang dalaga. Sa isang huling mapanuyang tingin, tinalikuran na nila ni Marco ang silid. Narinig ni Francesca ang pag-usad ng mabigat na bakal na trangka sa labas. Isang tunog na naghudyat na muli na naman siyang mag-isa sa kanyang piitan. Doon lamang siya nakahinga ng malalim. Ang kanyang mga baga ay tila nagugutom sa hangin, habang ang pawis ay malamig na dumadaloy sa kanyang likuran. Hindi nagtagal, muling nagliwanag ang silid nang pumasok si Lucas. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang hitsura ay hindi gaya ng dati. Ang kanyang mga mata ay may bakas ng matinding pagod, ngunit may kislap ng tagumpay. Ipinakita niya kay Francesca ang isang lumang kwaderno na may kupas na pabalat at isang maliit na lalagyan ng salamin na may lamang likido. Nagawa niyang pasukin ang lihim na taguan sa mansyon sa Manila gamit ang mga numerong nakuha nila mula sa pilak na tram. Ang mga numerong yon ay hindi lamang basta kodigo,
kundi mga koordinasyon at kombinasyon ng isang lihim na vault na tanging ang ina lamang ni Francesca ang nakakaalam. Nanginginig ang mga kamay ni Francesca habang tinatanggap ang kwaderno, ang tala-arawan ng kanyang ina, si Magdalena. Sa bawat pagbuklat niya ng mga pahina, tila muling nabubuhay ang boses ng kanyang ina sa kanyang isipan. Ngunit ang pinakamasakit na bahagi ay nang mabasa niya ang mga huling sulat tungkol sa kanyang ama, si Don Severino. Sa loob ng maraming taon, naniwala si Francesca na kinalimutan na siya ng kanyang ama, na ang kalamigan nito ay tanda ng kawalan ng pagmamahal. Ngunit ang katotohanan ay nakasulat sa mga pahinang iyon. Pinipili ni Severino na lumayo at maging malupit sa kanya upang hindi mapansin ni Isabela ang kanyang halaga. Isang desperadong paraan upang protektahan ang kaisa-isa niyang anak mula sa kamay ng isang babaeng kayang pumatay para sa yaman. Patawad, anak. Ang bawat sakit na ibinibigay ko sa iyo ay isang taming na pumipigil sa kanila na tuluyan kang wasakin. Ang mga salitang tila nagmula sa kaluluwa ng kanyang ama na nakasulat sa mga gilid ng pahina. Ang sakit ng katotohanan ay tila isang malaking alon na humampas sa dibdib ni Francesca. Napahagulgol siya, ang kanyang boses ay tila isang sugatang hayop na naghahanap ng kanlungan. Ang kanyang pag-iyak ay hindi lamang dahil sa pait, kundi dahil sa matinding pagsisisi na pinag-isipan niya nang masama ang kanyang ama. Sa gitna ng kanyang pagkasira, naramdaman niya ang marahang paghila sa kanya ni Lucas. Iniyakap ng lalaki ang kanyang mga bisig sa dalaga. Hinahayaang ang luha ni Francesca ay mabasa ang kanyang balikat. Ang init ng katawan ni Lucas at ang matatag na tibok ng kanyang puso ay naging tanging angkla ni Francesca sa gitna ng unos na ito. "I'm so sorry, Papa. Hindi ko alam. I thought you hated me." Hikbi ni Francesca habang ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa damit ni Lucas. Nanatiling tahimik si Lucas. Ang kanyang baba ay nakapatong sa ulo ng dalaga habang marahan niyang hinahaplos ang likod nito. Isang sandali ng dalisay na pag-ibig at paghilom ang namayani sa silid, isang katahimikang mas makapangyarihan kaysa sa anumang salita. Sa amoy ng pino at ang panatag na presensya ni Lucas, naramdaman ni Francesca na sa unang pagkakataon, hindi na siya nag-iisa sa kanyang laban. Gayunpaman, ang saglit na kapayapaang yon ay mabilis na nabura ng magliwanag ang screen ng telepono ni Lucas na nakapatong sa lamesa. Isang mensahe ang dumating mula sa laboratorio na sumuri sa sampol ng dugo ni Don Severino na nakuha ni Lucas ng palihim. Ang mga salitang nakasulat sa screen ay tila isang hatol ng kamatayan. Positibo ang pagsusuri sa thallium, isang uri ng lason na dahan-dahang nagpapahina sa katawan. Ang kanyang ama ay hindi lamang naghihirap sa sakit. Siya ay unti-unting pinapatay sa loob mismo ng kanyang sariling tahanan. Naputol ang paghinga ni Francesca habang binabasa ang resulta. Ang bawat segundo na lumilipas ay tila isang patak ng buhangin sa isang orasan na malapit nang maubos. Sa gitna ng nagngangalit na emosyon, isang katanungan ang muling bumaon sa kanyang puso. Kung ang buhay ng kanyang ama ay nakasalalay sa bawat hiningang ibinibigay dito, hanggang saan ang kaya niyang itaya upang mabawi ang oras na ninakaw sa kanila ng kasinungalingan. Ang bawat pagtibok ng kamay ng orasan sa dingding ay tila isang malupit na paalala sa mabilis na pagkaubos ng huling mga buhangin sa orasang bisig ng buhay ni Don Severino. Hawak ni Francesca ang resulta ng pagsusuri sa kanyang nanginginig na mga daliri. Ang bawat letra ng ulat medikal ay tila mga buhay na uod na kumakain sa kanyang puso. Ang thallium, isang laso na dahan-dahan at tahimik na pumapatay, ay kasalukuyang nananalaytay sa mga ugat ng kanyang ama. Ang bawat sandaling pananatili niya sa Baguio ay isang sandaling ninanakaw mula sa huling hininga ng matanda. "Lucas, hindi ako pwedeng manatili rito. Every second counts."
Habang nakaupo ako rito at nagpapanggap na walang alam, unti-unti nilang pinapatay ang papa ko. Ang basag na tinig ni Francesca, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa gitna ng mga luha ng sipayo. I have to go back to Manila. I need to go back to that house. Mabilis na humawak si Lucas sa kanyang mga balikat. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pag-aalala at pagtutol. It's too dangerous, Cheska. Kapag bumalik ka nang hindi pa tayo handa, hindi lang ang papa mo ang mawawala. Pati ikaw, lalamunin nila. Isabella and Marco are waiting for you to make a mistake. Sa oras na tumapak ka sa mansyon, wala na ako sa tabi mo para protektahan ka. Dahan-dahang inalis ni Francesca ang mga kamay ni Lucas at sa halip ay kinuha niya ang palad ng lalaki. Hinawakan ito ng may matinding determinasyon na tila doon niya kinukuha ang huling lakas ng kanyang kaluluwa. Tiningnan niya ng diretso si Lucas, ang kanyang titig ay hindi na gaya ng dati na puno ng pagdududa, kundi isang titig ng isang anak na handang itaya ang lahat. Kailangan ko ang tulong mo para makabalik sa impyernong yon, Lucas. Tutulungan mo ba ako? Ang pagsamo ni Francesca, ang kanyang boses, ay naging matatag sa gitna ng panginginig. Magpapanggap ako. I'll act like I'm cured. I'll be the perfect, obedient daughter that Isabella wants to see. Gagawin ko ang lahat basta makabalik lang ako sa tabi ni Papa. Ramdam ni Lucas ang lamig at ang panginginig ng mga kamay ng dalaga. Isang kabaligtaran sa nag-aapoy na determinasyon sa kanyang mga mata. Isang sandali ng kilig at matinding koneksyon ang namayani sa pagitan nila. Isang tahimik na pangako na anuman ang mangyari, hindi niya bibitawan ang mga kamay na ito. Tumango si Lucas ng dahan-dahan, isang tanda ng kanyang pagsuko sa kagustuhan ng dalaga at ang simula ng kanilang pinakamapanganib na laro. Kinabukasan, humarap si Francesca sa punong doktor ng pasilidad. Nakasuot siya ng isang malinis at maayos na damit. Ang kanyang buhok ay maingat na nakapusod at ang kanyang mukha ay kababakasan ng isang payapang nangiti na tila isang himala pagkatapos ng mga linggong puno ng kabaliwan. Kasama niya si Lucas na nakatayo sa kanyang likuran bilang kanyang legal na kinatawan. Doktor, pakiramdam ko ay malinaw na muli ang lahat. Ang mga anino, ang mga boses, naglaho na sila. Gusto ko nang umuwi. Gusto ko nang makita ang papa ko bago ang aming anibersaryo. Ang mahinhin na wika ni Francesca, ang bawat salita ay binalot niya sa tamis ng pagpapakumbaba. Tiningnan siya ng doktor mula ulo hanggang paa. Ang mga mata nito ay naniningkit sa ilalim ng kanyang makapal na salamin. May kung anong pagdududa ang namumuo sa mukha nito. Tila sinusubukang hanapin ang anumang bakas ng kasinungalingan sa likod ng mga matang yon. Isang mahabang katahimikan ang bumalot sa opisina. Tila ba ang hangin mismo ay tumigil sa pagdaloy. Isang malaking himala ang mabilis mong paggaling, Miss Vargas. Ang malamig na pahayag ng doktor habang kinukuha ang isang maliit na tray mula sa ilalim ng lamesa. Ngunit bago kita payagang umalis, kailangan nating masiguro na hindi ka muling susumpungin sa oras na tumapak ka sa labas. Rules are rules. Inilabas ng doktor ang isang hiringgilya na may mahaba at kumikinang na karayom, puno ng isang malapot at asul na likido. Ang bawat patak na lumalabas sa dulo ng karayom ay tila isang babala ng panganib. Ito ay isang high-dose sedative. Isang huling shot para masiguradong magiging matatag ang iyong nervous system sa biyahe patungong Manila. Kapag hindi mo ito tinanggap, mananatili ka rito para sa karagdagang obserbasyon sa loob ng 3 pang buwan. So, Miss Vargas, handa ka na ba? Nanlamig ang buong katawan ni Francesca habang nakatitig sa matalim na dulo ng karayom. Alam niya na ang gamot na iyon ay maaaring tuluyang magpabura sa kanyang katinuan bago pa man siya makarating sa kanyang ama. Sa gilid ng kanyang paningin, nakita niya ang paghigpit ng kamao ni Lucas, ngunit ang dalaga ay nanatiling nakatitig sa doktor. Ang kanyang puso
ay tila isang sugatang hayop na nakapiit sa pagitan ng kalayaan at ng isang bagong anyo ng pagkakabilanggo. Ang kislap ng aserong karayom sa ilalim ng malamig na ilaw ng klinika ay tila isang titig ng kamatayan na naghihintay na tumama sa kanyang mga ugat. Malamig ang pawis na namumuo sa noo ni Francesca habang dahan-dahang inihahanda ng doktor ang hiringgilya. Sa kanyang gilid, nararamdaman niya ang matinding tensyon sa bawat kalamnan ni Lucas na tila anumang sandali ay handang sumabog upang iligtas siya. Ngunit alam nilang dalawa na ang anumang padalos-dalos na kilos ay magbabalik sa kanya sa loob ng selda ng Baguio ng habambuhay. Nang dahan-dahang bumaon ang dulo ng karayom sa kanyang balat, hindi sumigaw si Francesca. Sa halip, ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas upang isagawa ang planong itinuro sa kanya ni Lucas. Sa sandaling pumasok ang unang patak ng asul na likido, biglang nanginig ang buong katawan ng dalaga. Ang kanyang mga mata ay tumirik at ang kanyang mga kamay ay marahas na kumitid. Tila isang biktima ng matinding atake. Ang doktor ay napaatras sa gulat. Mabilis na binunot ang karayom habang ang hiringgilya ay nahulog sa sahig at ang natitirang likido ay tumalsik sa puting tile. Anong nangyayari sa kanya? This is an adverse reaction. Kasalanan niyo ito. Ang galit na sigaw ni Lucas habang mabilis na sinasalo ang bumagsak na katawan ni Francesca. Look at her. You almost killed her with your incompetence. Hindi na siya mananatili rito kahit isang segundo pa. I will file a malpractice suit against this facility if you don't sign her discharge papers right now. Sa gitna ng takot na madungisan ang pangalan ng pasilidad at ang banta ng batas, napilitan ng doktor na lagdaan ang mga dokumento. Sa loob ng sasakyan patungong Manila, unti-unting kumalma ang katawan ni Francesca. Walang salitang namutawi sa kanilang mga labi. Ngunit ang mahigpit na pagkakahawak ni Lucas sa kanyang kamay ay nagsilbing sapat na lakas upang harapin ang mas malaking panganib na naghihintay sa kanilang pagbabalik. Ang mansyon ng mga Vargas ay hindi na tahanan para sa kanya, kundi isang gintong hawla na puno ng mga ahas. Pagpasok nila, ang marangyang chandelier sa kisame ay tila mga matang nagbabantay sa bawat galaw niya. Naroon si Doña Isabela, nakaupo sa kanyang paboritong silya, hawak ang isang tasa ng tsa, habang si Marco ay nakatayo sa kanyang likuran. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkagulat at hindi maitatagong puot. Nang makitang muling nakatapak sa loob ng bahay, ang babaeng akala nila ay tuluyan na nilang naalis sa landas. Mama, I'm home. Patawad po kung naging matigas ang ulo ko. Ang mahinhin at tila walang malay na wika ni Francesca habang dahan-dahang lumalapit at nagbibigay pugay kay Isabela. Gusto ko na pong maging mabuting anak. Gusto ko na pong alagaan si Papa. Ang plastik ng ngiti ni Isabela ay tila isang sugat na pilit na ibinubukas. Mabuti naman kung ganoon, Cheska. Huwag ka nang mag-alala. Kami na ang bahala sa'yo. Marco, ihatid mo na siya sa kanyang silid upang makapagpahinga. Nang sumapit ang hating gabi, sa ilalim ng madilim na pasilyo kung saan ang tanging liwanag ay ang sinag ng buwan na tumatagos sa bintana, dahan-dahang lumabas si Francesca sa kanyang silid. Ang kanyang bawat hakbang ay tila isang bulong sa ibabaw ng makapal na alpombra. Pagpasok niya sa silid ng kanyang ama, ang amoy ng luma at mapait na gamot ang sumalubong sa kanya. Nakikita niya si Don Severino, ang dating matikas at makapangyarihang lalaki, ngayon ay gulanit ang katawan at namumutla ang balat, tila isang tuyong dahon na anumang oras ay tatangayin ng hangin. Lumuhod si Francesca sa gilid ng kama. Ang kanyang puso ay tila binibiyak sa sakit nang makita ang hirap sa bawat paghinga ng kanyang ama. Mabilis niyang binuksan ang drawer at kinuha ang bote ng gamot na ipinapainom dito. Gamit ang bote ng vitamins na ibinigay ni Lucas, dahan-dahan niyang pinalitan ang mga tabletang may lason. Ang bawat paglipat ng tableta ay tila isang panalangin para sa pangalawang pagkakataon. Papa, nandito na ako.
Hindi kita pababayaan. Ang pabulong niyang pangako habang hinahaplos ang tuyong kamay ng ama. Ngunit ang katahimikan ng silid ay biglang nawala nang ang pinto ay dahan-dahang bumukas. Ang liwanag mula sa pasilyo ay lumikha ng isang mahabang anino na tumama sa kama ni Don Severino. Sa may pintuan, nakatayo si Marco. Ang kanyang mukha ay balot ng dilim at ang kanyang mga mata ay naniningkit sa paghihinala habang pinagmamasdan ang bawat kilos ni Francesca sa gitna ng kadiliman. Anong ginagawa mo rito sa oras na ito, Cheska? Akala ko ba ay pagod ka na at gustong magpahinga? Ang malamig na tanong ni Marco na tila ba bawat salita ay isang bitag na handang sumakmal sa kanyang leeg. Ang matalim na anino ni Marco na tumatama sa kama ng kanyang ama ay tila isang madilim na galamay na handang sumakal sa huling pag-asa ni Francesca. Sa gitna ng kadiliman, mabilis na isiningit ng dalaga ang bote ng bitamina sa ilalim ng kanyang malapad na manggas, habang ang kanyang puso ay nagpupumiglas na tila isang ibon na nahuli sa bitag. Pinilit niyang pakalmahin ang kanyang hininga at dahan-dahang humarap sa lalaking dati niyang pinangarap na makasama habang buhay. Ngunit ngayon ay itinuturing na niyang pinakamalaking pagkakamali. Naghahanap lang ako ng unan, Marco. Masyadong matigas ang unan sa kwarto ko at hindi ako makatulog. Akala ko baka may extra rito sa kwarto ni Papa. Ang pautalutal na sagot ni Francesca. Ang kanyang boses ay nanginginig at puno ng pagkukunwaring kalituhan. Ibinaba niya ang kanyang paningin, tila isang batang takot na mapagalitan, upang hindi makita ni Marco ang nag-aapoy na katotohanan sa kanyang mga mata. Lumapit si Marco ng ilang hakbang. Ang kanyang mga sapatos ay hindi lumilikha ng anumang ingay sa ibabaw ng makapal na alpombra. Ngunit ang bigat ng kanyang presensya ay sapat na upang panghinaan ng tuhod ang sinuman. Hinawakan niya ang baba ni Francesca at pilit na itinaas ito. Sinalubong ang mga mata ng dalaga ng isang titig na puno ng malisya at matinding paghihinala. Sa loob ng ilang sandali, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo sa loob ng silid na yon. Tanging ang mabagal at mahirap na paghinga ni Don Severino ang maririnig. Don't play games with me, Cheska. Alam nating dalawa na hindi ka narito para sa unan. Huwag mong kakalimutan na ako ang nagpasok sa iyo sa Baguio at kaya ko ring ibalik ka roon nang mas mabilis pa sa isang kisap mata kung gagawa ka ng anumang kalokohan. Ang banta ni Marco, ang kanyang boses ay tila isang malamig na bulong na nag-iiwan ng kilabot sa balat. Pagkatapos ay marahas niyang binitawan ang mukha ni Francesca at itinulak ito palabas ng silid. Tila ba isa na lamang itong abala sa kanyang mga plano. Ang mga sumunod na araw ay naging isang pasakit para kay Francesca. Sa bawat oras na siya ay kakain sa hapagkainan, ang presensya ni Doña Isabela ay tila isang laso na sumisira sa kanyang gana. Ang bawat tunog ng kubyertos na dahan-dahang tumatama sa platong porselana ay tila isang malupit na paalala ng kanyang kawalan ng kalayaan. Kailangan niyang tiisin ang mga panunuya at ang mga salitang tila mga patalim na lumalabas sa bibig ng kanyang madrasta habang nananatiling nakayuko at nagkukunwaring walang naririnig. Ngunit sa gitna ng paghihirap na ito, may isang lihim na liwanag na nagbibigay sa kanya ng lakas. Dahil sa pagpapalit niya ng gamot ni Don Severino, napansin ni Francesca ang unti-unting pagbabago sa kanyang ama. Ang namumutlang balat nito ay dahan-dahang nagkakaroon ng kulay at ang mga mata nito ay hindi na kasing labo ng dati. Isang hapon, habang nag-iisa sila sa silid, dahan-dahang idinilat ni Don Severino ang kanyang mga mata at tumingin ng diretso kay Francesca. Walang salitang lumabas sa kanyang mga labi, ngunit ang isang bahagyang pagpisil ng kanyang tuyong palad sa kamay ng dalaga ay sapat na upang ipaalam na siya ay gising na at nauunawaan ang lahat. Isang tahimik na luha ang pumatak
mula sa mata ng matanda na agad namang pinahid ni Francesca ng may matinding pagmamahal. Isang gabi, habang naglalakad si Francesca patungo sa kusina upang kumuha ng tubig, aksidente niyang narinig si Marco na may kausap sa telepono sa madilim na bahagi ng balkonahe. Ang boses nito ay puno ng pagkabalisa at pabulong na tila may itinatagong malaking lihim. Siguraduhin niyo na handa na ang lahat sa port. I don't care about the price, just get rid of the witness. Hindi pwedeng may matirang ebidensya bago ang gala. Ang marahas na utos ni Marco bago mabilis na pinatay ang tawag. Nanlamig ang buong katawan ni Francesca. Alam niyang may mas madilim pang binabalak ang mga ito. Kinabukasan, ipinatawag siya ni Doña Isabela sa library. Ang kanyang madrasta ay nakaupo sa likod ng malaking lamesang kahoy. Hawak ang isang makapal na tumpok ng mga papeles. Sa tabi nito ay si Marco na may hawak na pluma at isang ngiti na tila isang ahas na handang manuklaw. Maupo ka, Cheska. Malapit na ang ika-50 anniversary gala ng ating kumpanya at ayaw kong magkaroon ng anumang gulo. Ang mga dokumentong ito ay para sa ikabubuti ng pamilya Vargas. Isang pirma mo lang at sisiguraduhin kong hindi ka na kailanman muling makakatapak sa Baguio. Ang wika ni Isabela. Ang kanyang boses ay tila isang maamong pakiusap na may nakatagong banta. Inilapag ni Isabela ang papel sa harap ni Francesca. Ito ay ang dokumento para sa tuluyang paglilipat ng lahat ng kanyang mga ari-arian at ang kontrol sa kumpanya patungo sa pangalan ni Isabela. Tumingin si Francesca sa papel pagkatapos ay sa mukha ng kanyang madrasta na tila ba hinhintay na lamang ang kanyang huling pagbagsak. Ang bawat salitang binigkas ni Isabela ay tila isang hatol na naglalagay sa kanya sa pagitan ng kalayaan at ng ganap na pagkawasak ng kanyang dangal. Pero Mama, hindi ko pa po naiintindihan ang lahat ng ito. Sabi ni Papa dati. Ang pautal-utal na simula ni Francesca. Biglang tumayo si Isabela at hinampas ang lamesa. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Huwag mo akong simulan, Cheska. Pumirma ka rito ngayon din o ipapangako ko sa'yo na bukas din ay babalik ka sa Baguio. At sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong hindi ka na makakalabas doon ng buhay. Do you want to rot in that asylum? Or do you want to stay here and watch your father die? Napatitig si Francesca sa mga dokumento. Ang kanyang panulat ay nanginginig sa ibabaw ng puting papel. Habang ang anino ng pananakot ay dahan-dahang bumabalot sa buong silid, iniwan siyang nakatayo sa bingit ng isang desisyon na maaaring maging huling hininga ng kanyang kalayaan. Ang bawat sandali sa loob ng saradong silid ay tila isang dahan-dahang paglalaho ng kulay sa buhay ni Francesca. Ang mga pader na dati ay saksi sa kanyang mga pangarap at pagbuburda ay tila unti-unting lumiliit. Tinitipon ng lahat ng bigat ng kasinungalingang bumabalot sa mansyon ng mga Vargas. Sa labas, ang langit ay binalot ng makakapal at nagbabantang ulap, isang babala ng paparating na bagyo na tila sumasalamin sa nagngangalit na damdamin sa loob ng kanyang dibdib. Habang papalapit ang gabi ng gala, ang bawat hininga niya ay tila may kasamang pait. Alam na ang kanyang pirma ay magsisilbing huling pako sa kabaong ng kanyang kalayaan. Sa gitna ng malakas na pagbuhos ng ulan at ang marahas na paghampas ng hangin sa mga bintana, isang anino ang dahan-dahang lumitaw sa labas ng kanyang balkonahe. Sa kabila ng panganib at taas ng gusali, nagawa ni Lucas na akyatin ang nakalululang taas gamit ang isang lubid, tila isang anghel na bumaba mula sa gitna ng unos upang sagipin ang isang nalulunod na kaluluwa. Pagpasok niya sa silid, ang amoy ng basang lupa at ang lamig ng ulan ay agad na humalo sa mainit at madilim na atmosfera ng kwarto. Hindi nakapagsalita si Francesca. Ang tanging nagawa niya ay tumakbo patungo kay Lucas at isubsob ang kanyang mukha sa basang dibdib ng lalaki. Ang kanyang mga balikat ay nagsimulang yumayanig sa paghikbi. Ang lahat ng takot, pagod at pasakit
na kanyang kinimkim sa harap ni na Isabela at Marco ay biglang sumabog. Ramdam niya ang panginginig ng sariling mga kamay habang nakakapit sa suot na jacket ni Lucas. Tila ba kapag binitawan niya ito ay tuluyan na siyang lalamunin ng kadiliman. Shh! I'm here. Hindi kita pababayaan. Ang malumanay na bulong ni Lucas, ang kanyang boses ay tila isang mainit na kumot na bumabalot sa nanlalamig na katawan ng dalaga. Hindi niya inalintana ang sariling pagkabasa. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang babaeng kasalukuyang gumuho sa kanyang mga bisig. Dahan-dahang inangat ni Lucas ang mukha ni Francesca. Pinahid ang mga luha gamit ang kanyang mga hinlalaki nang may matinding pag-iingat. Tila ba ang dalaga ay isang mamahaling porselana na maaring mabasag sa isang maling haplos. Lucas, I'm so tired of pretending. Pinilit nila akong pumirma. They threatened to take me back to Baguio and let Papa die alone. Ang basag na tinig ni Francesca, ang kanyang mga mata ay puno ng matinding paghahanap ng katarungan. Sa gitna ng seryosong tagpong iyon, isang sandali ng kakaibang katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Inilapit ni Lucas ang kanyang noo sa noo ni Francesca, hinahayaang ang kanilang mga hininga ay magtagpo sa gitna ng malamig na silid. Isang pakiramdam ng kilig at matinding koneksyon ang dumaloy sa kanilang mga ugat, isang uri ng pag-ibig na hindi nangangailangan ng malalaswang salita o kilos, kundi sapat na ang init ng balat at ang katiyakan ng presensya ng isa't isa. Listen to me, Cheska. Bukas, sa gabi ng gala, doon natin tatapusin ang lahat. Let them think they've won. Let them celebrate their stolen victory. Ang madiing pahayag ni Lucas habang mahigpit na hinahawakan ang mga kamay ni Francesca. The higher they climb, the harder they fall. I've already prepared everything. Ang tanging kailangan ko ay ang tibay ng loob mo. Trust me, sweetheart. Pagkatapos nito, hinding-hindi na sila makakalapit sa iyo o sa papa mo. Dahan-dahang idiniin ni Lucas ang kanyang mga labi sa noo ni Francesca, isang halik na puno ng paggalang at pangako ng katapatan. Ang bawat haplos niya sa buhok ng dalaga ay tila isang panalangin humihiling ng kaligtasan. Sa sandaling iyon, ang takot ni Francesca ay dahan-dahang napalitan ng isang bagong anyo ng katapangan. Alam niyang kahit ano ang mangyari sa susunod na gabi, may isang lalaking handang itaya ang lahat para sa kanyang kaligtasan. Nang magsimula ng humina ang ulan at kailangan ng umalis ni Lucas bago siya mapansin ng mga gwardiya, naiwang mag-isa si Francesca sa tabi ng bintana. Ang kanyang paningin ay nakatuon sa madilim na kalangitan, ngunit sa pagkakataong ito, may isang kislap ng pag-asa sa kanyang mga mata. Gayunpaman, habang ang anino ni Lucas ay unti-unting naglalaho sa dilim, isang mabigat na tanong ang muling gumising sa kanyang kaisipan, isang katanungang nagpapaalala na ang pinakamalaking laban ay hindi pa nagsisimula. Sapat na nga ba ang pag-ibig at katotohanan upang gibain ang isang imperyong itinayo sa pundasyon ng kasakiman at dugo? O muli lamang siyang magiging isang sakripisyo sa altar ng kanilang kasamaan? Ang malamig na sinag ng umaga ay hindi nagdala ng pag-asa, kundi isang masidhing pangamba na tila isang madilim na kumot na bumabalot sa buong mansyon. Sa gitna ng malawak na sala, kung saan ang bawat palamuti ay kumikinang sa karangyaan, isang tagpo ng matinding kawalang katarungan ang nagaganap. Si Aling Remedios, ang matandang nagsilbing pangalawang ina ni Francesca, ay nakaluhod sa malamig na sahig. Nanginginig ang mga balikat at pilit na pinipigilan ang paghikbi habang ang isang gwardiya ay mahigpit na nakahawak sa kanyang mga braso. Pirmahan mo na ito, Cheska. Huwag mong paabutin sa punto na magsisisi ka habang buhay, ang malamig na utos ni Marco. Hawak niya ang mga dokumento ng paglilipat ng ari-arian. Ang kanyang mukha ay hindi nakakikitaan ng kahit anong bahid ng pag-ibig na dati niyang ipinangako. Huwag mong sisihin ang sarili mo kung may mangyaring masama sa matandang ito.
Ikaw ang may hawak ng kanyang kapalaran. Isang pirma mo lang at makakaalis siya rito ng ligtas. Tumingin si Francesca kay Aling Remedios. Ang mga mata ng matanda ay puno ng pagsusumamo, hindi para sa sarili niyang kaligtasan, kundi para sa kinabukasan ng dalagang kanyang inalagaan. Ramdam ni Francesca ang pagguho ng kanyang mundo. Ang bawat hibla ng kanyang lakas ay tila unti-unting napuputol habang pinagmamasdan ang nag-iisang taong nagbigay sa kanya ng tunay na kalinga ay ginagamit na ngayon bilang pain. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig nang makuha niya ang panulat. Ang bigat nito ay tila isang dambuhalang bato na dumidiin sa kanyang pagkatao. Dahan-dahang idinampi ni Francesca ang dulo ng panulat sa puting papel. Sa bawat kurit ng kanyang lagda, tila ibinibigay na rin niya ang huling bahagi ng kanyang kalayaan. Ang tunog ng paggasgas ng tinta sa papel ay tila isang huling hininga ng kanyang mga pangarap. Nang matapos ang huling letra, binitiwan niya ang panulat na tila ba ito ay isang mainit na uling na nakapapaso sa kanyang balat. Isang mapait at mapanuyang tawa ang pinakawala ni Doña Isabela habang mabilis na hinahablot ang mga dokumento. Sa isang saglit, ang maskara ng kabutihan at pagiging banal na suot niya sa loob ng maraming taon ay tuluyan ng natuklap. Lumapit siya kay Francesca. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa tagumpay at kasakiman. Sa isang marahas at mabilis na galaw, ang malakas na pagtama ng kanyang palad sa pisngi ni Francesca ay lumikha ng isang matinding init at sakit na yumanig sa buong pagkatao ng dalaga. Tangga, akala mo ba ay hahayaan kitang manatili rito pagkatapos mong makuha ang lahat ng gusto ko? Ngayong nasa akin na ang lahat, wala ka ng halaga sa bahay na ito. Katulad ka lang din ng iyong ina. Isang basura na dapat nang itapon. Ang nanunuya at puno ng puot na wika ni Isabela. Ang bawat salita ay tila isang lason na dumarating sa pandinig ni Francesca. Winawasak ang huling alaala ng respeto sa pamilyang ito. Hindi tumulo ang luha ni Francesca. Ang sakit sa kanyang pisngi ay tila naging isang apoy na nagbigay ng kakaibang liwanag sa kanyang mga mata. Marahas silang hinila ng mga gwardya kasama si Aling Remedios patungo sa madilim at malamig na silong ng mansyon. Ang bawat hakbang pababa sa hagdan ay tila isang paglalakbay patungo sa kailaliman ng lupa. Nang marating nila ang dulo, itinulak silang dalawa sa loob ng isang maliit at maruming silid. Ang tunog ng paglapat ng mabigat na bakal na pinto at ang pag-ikot ng susi sa labas ay naghudyat ng kanilang ganap na pagkakapiit. Sa gitna ng kadiliman ng basement, kung saan ang tanging mararamdaman ay ang lamig ng semento at ang amoy ng luma at basang alikabok, dahan-dahang lumapit si Francesca kay Aling Remedios. Ginamit niya ang dulo ng kanyang manggas upang punasan ang bahid ng dugo sa labi ng matanda. Ang kanyang haplos ay puno ng pagmamahal at pagsisisi, isang tahimik na paghingi ng paumanhin sa lahat ng paghihirap na idinulot niya rito. Ayos lang po ba kayo, Nay? Patawarin niyo po ako. Ang pabulong na wika ni Francesca, ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit may isang uri ng katatagan na hindi pa niya naramdaman noon. Niyakap siya ni Aling Remedios. Ang kanilang mga luha ay nagtagpo sa gitna ng kadiliman. Sa labas, naririnig nila ang ingay ng mga sasakyan at ang tawanan nina Isabela at Marco habang naghahanda para sa engrandeng gala. Akala ng mga ito ay sapat na ang pader ng semento at ang bakal na pinto upang pigilan ang katotohanan. Ngunit sa gitna ng dilim, isang kakaibang ngamang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Francesca. Isang ngiting hindi kakikitaan ng takot, kundi ng isang mapanganib na katiyakan. Habang ang mga anino sa loob ng basement ay tila sumasayaw sa paligid nila, isang katanungan ang nanatiling nakabitin sa hangin. Isang tanong na magsisilbing mitya ng susunod na kabanata. Sa oras na ang isang taong itinuring nilang mahina ay mawalan na ng lahat,
Ano pa ang kayang gawin ng isang pusong wala nang kinatatakutang mawala at handa na bang harapin ng mga mapang-api ang bagsik ng isang babaeng nagmula sa sarili niyang impyerno? Ang liwanag ng mga kristal na chandelier sa loob ng engranding bulwagan ng hotel ay sapat na upang bulagin ang sinumang papasok, isang marangyang tabing na nagtatago sa kabulukan ng mga budhing nasa loob nito. Sa gabing yon ng anibersaryo ng Vargas Global, si Doña Isabela ay animoy isang reynang nakaupo sa kanyang trono, balot ng mamahaling sutla at mga alahas na kumikinang sa bawat galaw ng kanyang katawan. Ang bawat ngiti niya sa mga panauhin ay tila isang laso na nakabalat kayo sa tamis, habang ang kanyang mga mata ay mapanuring nagmamasid sa paligid, sinisigurado na walang anumang hadlang sa kanyang ganap na pagluklok sa kapangyarihan. Tumayo si Marco sa gitna ng entablado. Ang kanyang tindig ay puno ng kumpiyansa at ang kanyang mukha ay nagpapakita ng isang pekeng lumbay na sadyang idinisenyo upang makuha ang simpatiya ng mga shareholder. Itinaas niya ang kanyang kamay upang hingi ng katahimikan ng madla at ang bawat salitang lumabas sa kanyang bibig ay tila isang matalim na kutsilyo na dahan-dahang pinuputol ang huling hibla ng dangal ni Francesca. Mga kaibigan, mga kasama sa negosyo, it is with a heavy heart na kailangan kong ibahagi ang kalagayan ng pamilya Vargas. Ang simulala ni Marco, ang kanyang boses ay tila nanginginig sa pag-aalala. Alam nating lahat ang pinagdaraanan ni Don Severino at mas masakit para sa akin na aminin na si Francesca, ang babaeng mahal ko, ay kasalukuyang dumaranas ng matinding mental instability. Dahil dito, she has entrusted me and Doña Isabela to lead the company. Narito ang legal na dokumento, ang katibayan ng kanyang tiwala sa amin para protektahan ang kanyang kinabukasan. Ang mga bulong ng gulat at awa mula sa mga panauhin ay tila isang nakasusulasok na usok na pumuno sa bulwagan. Maraming mga shareholder ang tumatango sa pagsang-ayon, naniniwala sa bawat kasinungalingang inihahain sa kanila. Sa isang sulok, itinaas ni Isabela ang kanyang baso ng mamahaling sampan. Ang kanyang mga labi ay nakakurba sa isang mapanuyang ngiti. Ito na ang sandali ng kanyang tagumpay. Ang koronang matagal na niyang pinangarap ay abot kamay na niya sa wakas. Ngunit habang nagdiriwang ang mga lobo sa itaas, sa kailaliman ng madilim at malamig na basement ng mansyon, ang katahimikan ay tila isang mabigat na pasanin para kay Francesca at Aling Remedios. Nakaupo sila sa gitna ng alikabok. Ang tanging liwanag ay ang manipis na sinag na tumatagos sa maliit na siwang ng bintana sa itaas. Ang bawat pagpintig ng puso ni Francesca ay puno ng panalangin, hindi para sa yaman, kundi para sa katarungan. Ang katahimikan ng basement ay biglang nabasag nang maramdaman nila ang pagyanig ng pinto mula sa labas. May isang marahas na puwersa ang tumatama sa bakal na trangka. Ang tunog ng pagkakagulo ng mga metal ay tila isang himig ng pag-asa sa gitna ng kawalan. Paglipas ng ilang sandali, ang mabigat na pinto ay dahan-dahang bumukas at ang liwanag mula sa pasilyo ay nagmula sa likuran ng isang pamilyar na anino. Si Lucas Reinhardt ay nakatayo sa may pintuan. Ang kanyang mga mata ay naglalayab sa galit nang makita ang kalagayan ni Francesca, ngunit mabilis itong napalitan ng matinding pag-aalala. Mabilis siyang lumapit at lumuhod sa harap ng dalaga. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang mga balikat ni Francesca upang masiguradong ligtas ito. I'm sorry I took so long. Nandito na ako, Cheska. Hindi kita pababayaan. Ang madiin at puno ng emosyong bulong ni Lucas. Isang sandali ng matinding kilig at ginhawa ang dumaloy sa katawan ni Francesca nang maramdaman niya ang init ng katawan ni Lucas. Hindi na niya napigilan ang kanyang sarili. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa leeg ng lalaki, hinahayaan ang kanyang mga luha na dumaloy ng malaya.
Dahan-dahang hinubad ni Lucas ang kanyang suot na jacket at isinakay ito sa nanginginig na mga balikat ni Francesca, isang kilos ng proteksyon at pagmamahal na tila muling bumuo sa kanyang nadurog na pagkatao. Aling Remedios, dahan-dahan lang po. Tutulungan ko kayo. Ang magalang na wika ni Lucas habang inaalalayan din ng matanda. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Francesca. Ang kanyang titig ay tila isang matalim na espada na handang sumabak sa digmaan. The party is just getting started, Cheska. It's time to show them that a crown built on poison will never stay on a queen's head. Inalalaya ni Lucas si Francesca na tumayo. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakakapit sa baywang ng dalaga upang bigyan ito ng balanse. Habang dahan-dahan silang naglalakad palabas ng basement patungo sa liwanag, ang bawat hakbang ni Francesca ay tila isang pagbangon mula sa sarili niyang libingan. Ngunit sa gitna ng kanyang determinasyon, isang katanungan ang muling bumigat sa kanyang puso. Isang tanong na nagpapaalala sa kanya na ang huling kalaban ay wala sa entablado ng hotel. Nasaan ang kanyang ama? At magagawa ba nilang maabot ito bago tuluyang huminto ang pintig ng puso ni Don Severino sa ilalim ng kamay ng lason? Ang bawat kislap ng mga palamuting kristal sa kisame ng bulwagan ay tila nagsisilbing saksi sa isang kasinungalingang malapit ng ituring na katotohanan. Hawak ni Doña Isabela ang kanyang baso ng alak. Ang kanyang tindig ay puno ng dangal na ninakaw mula sa iba. Habang sa kanyang tabi ay nakatayo si Marco na animoy isang matagumpay na mananakop. Ang kumpanyang binuo ng pamilya, Vargas, sa loob ng 50 taon ay nasa bingit na ng tuluyang pagpapasailalim sa kanilang mga kamay. Ang bawat palakpakan mula sa mga shareholder ay tila isang kumpas ng tagumpay para sa kanila, habang ang anino ng pagtataksil ay dahan-dahang lumalamon sa katarungan. Ngunit ang hanging umiihip sa loob ng bulwagan ay biglang nagbago. Ang malakas na pagtulak sa dambuhalang pintong narra ng ballroom ay lumikha ng isang tunog na yumanig sa buong gusali. Dahilan upang ang lahat ng mga panauhin ay mapalingon sa dulo ng pasilyo. Sa gitna ng liwanag na nagmumula sa labas, isang bulto ng babae ang dahan-dahang humakbang papasok. Hindi siya nakasuot ng marangyang bestida o mamahaling alahas. Suot niya ang isang simpleng puting kasuotan, ngunit ang nakasukbit sa kanyang mga balikat ay ang telang pinya na may burdang kamay, ang huling alay na ginawa niya para sa kanyang ina. Ang kanyang bawat hakbang ay may dalang bigat ng katotohanan, at ang kanyang mga mata ay hindi nakakikitaan ng takot, kundi ng isang apoy na handang tumupok sa lahat ng dumi sa bahay na ito. Sa tabi niya, nakatayo si Lucas Reinhardt. Ang kanyang presensya ay tila isang matatag na pader na nagbibigay ng kalasag sa dalaga. Ang katahimikan sa buong bulwagan ay naging ganap. Tila ba ang musika ay natakot na magpatuloy sa harap ng tunay na reyna ng Vargas Global. Ang baso ng alak sa kamay ni Isabela ay nanginginig. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Tila nakakita siya ng isang multong bumangon mula sa hukay. Bakit nakawala ang baliw na ito? Guards! Bakit niyo siya hinayaang makapasok dito? Ilabas niyo siya! She is mentally unstable. Ang nanginginig at puno ng panik na sigaw ni Isabela. Ang kanyang boses ay tila isang basag na plaka sa gitna ng katahimikan. Hindi kumurap si Francesca. Nagpatuloy siya sa paglalakad patungo sa entablado. Ang kanyang mukha ay kasing lamig ng semento. Nang makarating siya sa harap ni Marco at Isabela, kinuha niya ang mikropono ng may matinding awtoridad. Tumingin siya sa mga shareholder. Ang kanyang boses ay malinaw at umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid. Isang boses na hindi na kailanman muling mapapatahimik ng kahit anong gaslighting. Narito ako, hindi bilang isang pasyente, kundi bilang kaisa-isang tagapagmana ni Don Severino Vargas, ang simula ni Francesca. Ang babaeng tinatawag niyong bayani ay ang siya ring pumatay sa aking ina at dahan-dahang nilalason ang aking ama
sa loob ng sarili naming tahanan at ang lalaking nangakong mamahalin ako ay walang iba kundi isang magnanakaw na nakikipagsabwatan sa aking madrasta. Isang matinding gulo ang sumiklab sa mga panauhin. Ang bawat salita ni Francesca ay tila isang kidlat na tumatama sa reputasyon ni na Isabela at Marco. Mabilis na sumenya si Marco sa mga gwardya upang dakpin ang dalaga, ngunit bago pa sila makalapit, itinaas ni Lucas ang kanyang kamay. Sa likuran niya ay pumasok ang ilang mga kalalakihan na nakauniporme ng pulisya, kasama ang isang opisyal na may dalang warrant. "Huwag kayong kikilos!" Ang malamig na utos ni Lucas. "Ang bawat barya at bawat patak ng gamot na ibinigay niyo kay Don Severino ay may dokumentasyon. Tapos na ang inyong palabas." Isang mapait na tawa ang pinakawalan ni Isabela. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit habang dinudukot ang isang piraso ng papel mula sa kanyang bag. Itinaas niya ito ng mataas. Tila ito ang kanyang huling baraha sa larong ito. "Kahit anong sabihin mo, Cheska, sa akin pa rin ang kumpanya. Hawak ko ang pirma mo. You signed everything over to me. Sa mata ng batas, ako ang may-ari ng lahat ng ito. You are nothing but a broken girl with a dead mother." Ang huling hirit ni Isabela. Ang kanyang mukha ay balot ng kasakiman at desperasyon. Tinitigan ni Francesca ang papel sa kamay ni Isabela. Ang kanyang puso ay tila isang sugatang hayop na nakapiit, habang ang buong bulwagan ay naghihintay sa huling hatol ng katotohanan. Sa sandaling iyon, ang katahimikan ay muling naging mabigat. Tila ba ang tadhana mismo ay huminto upang tanungin ang dalaga, sapat na nga ba ang isang pirasong papel upang burahin ang katarungang isinulat sa dugo at luha? O may isa pang katotohanang nakatago sa dilim na hindi kayang abutin ng kahit anong dokumento? Ang bawat titik sa papel na iwakayway ni Isabela ay tila mga anay na pilit na umuukit sa huling pag-asa ni Francesca. Ngunit sa gitna ng nagngangalit na tagumpay ng kanyang madrasta, isang boses ang pumailan lang mula sa dulo ng bulwagan. Isang boses na bagaman nanghihina ay puno ng awtoridad na hindi matitibag ng kahit anong lason. Ang marahang pag-usad ng mga gulong ng isang silya sa makinis na sahig ay lumikha ng isang tunog na tila humahati sa karamihan ng mga panauhin. Si Don Severino Vargas ay nakaupo sa kanyang wheelchair. Ang kanyang muka ay payat, ngunit ang kanyang mga mata ay naglalayab sa linaw at talino. Sa kanyang likuran, si Aling Remedios ay matatag na nakahawak sa mga hawakan ng silya. Ang kanyang muka ay kababakasan ng matinding katarungang matagal nang ipinagkait. Ang buong bulwagan ay binalot ng isang katahimikang mas nakabibingi kaysa sa anumang sigaw. Ang pirma ng aking anak ay walang bisa sa harap ng batas, Isabela, dahil ang bawat kurit ng tintang yan ay ginawa sa ilalim ng iyong pananakot at sa gitna ng aking pagkakaparalisa dahil sa iyong kataksilan. Ang madiing pahayag ni Don Severino. Ang kanyang bawat salita ay tila isang hatol na nagpapabagsak sa bawat pader na itinayo ni Isabela. Nabitawan ni Isabela ang kanyang baso. Ang pagkabasag ng kristal sa sahig ay tila ang tunog ng kanyang sariling pangarap na nadudurog sa libu-libong piraso. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel habang pinagmamasdan ang asawang akala niya ay tuluyan na niyang naging sunod-sunuran. Lumapit si Lucas Reinhardt sa entablado. Dala ang isang makapal na folder at isang tablet na nagpapakita ng mga resulta ng pagsusuri mula sa laboratorio. Narito ang ebidensya ng thallium poisoning na dahan-dahan mong ibinibigay kay Don Severino. At narito rin ang mga lihim na pag-record sa loob ng mansyon kung saan malinaw na maririnig ang iyong pag-amin sa pagpatay kay Doña Magdalena. Ang malamig na wika ni Lucas habang ang bawat shareholder ay nagsimulang magbulungan sa tindi ng puot at pagkagulat. Ngunit hindi doon nagtapos ang lahat. Dahan-dahang kinuha ni Francesca ang pilak na tram mula sa kanyang dibdib. Sa harap ng lahat, pinuksan niya ang lihim na bahagi nito at inilabas ang isang dilaw na papel
Ang tunay na huling habilin ni Magdalena. Ang bawat salita sa dokumentong yon ay tila isang tinig mula sa langit na nagtatanggol sa kanyang anak. Ang aking ina ay hindi namatay dahil sa mahinang puso. Namatay siya dahil nalaman niya ang inyong pagnanakaw. At bago siya mawala, siniguro niyang ang lahat ng kanyang pag-aari ay direktang mapupunta sa akin sa oras na sumapit ako sa edad na 18. Isabela, Marco, wala kayong karapatang humawak kahit sa isang hibla ng kumpanyang ito mula pa noong una. Ang deklara ni Francesca. Ang kanyang boses ay tila isang dambuhalang alon na tuluyang lumunod sa kanyang mga kaaway. Ang bawat panauhin ay tila naging mga hukom sa sarili nilang paraan. Ang mga shareholder na dati ay tumatango kay Marco ay ngayon ay tumalikod ng may pandidiri. Mabilis na kumilos ang mga pulis. Ang malamig na bakal ng mga posas ay dahan-dahang lumapat sa mga pulso ni na Isabela at Marco. Ang mapanuyang tawa ni Isabela ay napalitan ng isang hysterical na pagsigaw. Ang kanyang marangyang bestida ay nagmukhang gulanit habang pilit siyang kumakawala. Ngunit ang katarungan ay mas malakas kaysa sa kanyang kasakiman. Hindi ito maari. Akin ang lahat ng ito. Akin. Ang huling hiyaw ni Isabela bago siya tuluyang kinaladkad palabas ng bulwagan. Ang kanyang anino ay naglaho sa dilim ng gabi kasabay ng pagkatalo ng kanyang kasamaan. Nang muling manumbalik ang katahimikan sa loob ng ballroom, dahan-dahang tumayo si Don Severino mula sa kanyang silya nang may matinding hirap. Ang kanyang mga binti ay nanginginig, ngunit ang kanyang determinasyon ay matibay. Inabot niya ang mga kamay ni Francesca at sa harap ng lahat ng mga panauhin, niyakap niya ang kanyang anak ng napakahigpit. Ang mga luhang matagal ng kinimkim ng matanda ay malayang umagos. Binabasa ang balikat ng dalaga. Patawad anak ko. Patawad kung hinayaan kitang magdusa ng mag-isa sa dilim para lamang protektahan ka. Wala nang makakasakit sa iyo ngayon. Wala na. Ang pabulong na panalangin ni Don Severino sa gitna ng kanyang mga hikbi. Naramdaman ni Francesca ang isang matinding paghilom sa kanyang puso. Ang bawat sugat ng nakaraan ay tila dahan-dahang naglalapat sa ilalim ng init ng yakap ng kanyang ama. Sa gilid ng entablado, nakatayo si Lucas na may isang matamis at mapayapang ngiti. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga sa babaeng nagawang bumangon mula sa abo ng kanyang sariling impyerno. Ngunit habang ang tagumpay ay lasap na nila, isang huling katanungan ang bumangon sa isipan ni Francesca habang pinagmamasdan ang kawalan sa pintuan. Sapat na nga ba ang hustisyang ito upang burahin ang mga taon ng pangungulila? At paano sisimulan ang pagbuburda ng isang bagong buhay mula sa mga hibla ng katarungang natamo sa gitna ng matinding pasakit? Ang bawat kislap ng mga kristal na chandelier ay unti-unting namamatay. Tila mga matang dahan-dahang pumipikit matapos ang isang mahaba at madugong palabas. Ang malawak na ballroom na kanina lamang ay puno ng musika at mga kasinungalingang binalot sa sutla, ngayon ay isa na lamang piping saksi sa guho ng isang imperyong itinayo. Sa kasakiman, ang mga silya ay nakatabi ng walang kaayusan at ang amoy ng natapong alak sa alpombra ay humahalo sa malamig na hangin ng madaling araw na pumapasok mula sa bahagyang nakabukas na pintuan. Ang ingay ng mga sasakyan at ang bulungan ng mga panauhin ay naglaho na. Iniwan ng bulwagan sa isang katahimikang nakabibingi. Sa gitna ng hagdan ng marmol, nakaupo si Francesca ng mag-isa. Ang kanyang puting kasuotan ay bahagyang gusot at ang telang pinya sa kanyang balikat ay tila nagdadala ng lahat ng bigat ng mga taon ng kanyang pagtitiis. Ang kanyang mga kamay, na dati ay nanginginig sa takot, ngayon ay nakapatong ng mahinahon sa kanyang kandungan. Ngunit sa likod ng katahimikang ito, may isang bagyong humahampas sa loob ng kanyang dibdib. Hindi isang bagyo ng galit, kundi isang baha ng lahat ng emosyong pilit niyang ikinimkim upang manatiling matatag sa harap ng kanyang mga kaaway. Dahan-dahang naramdaman ni Francesca
ang pag-init ng kanyang mga mata. Ang unang patak ng luha ay gumuhit sa kanyang pisngi na sinundan ng isa pa hanggang sa ang kanyang buong katawan ay magsimulang yumigsa sa isang tahimik ngunit matinding paghagulgol. Hindi ito ang iyak ng isang biktima. Ito ang iyak ng isang kaluluwang sa wakas ay nakalaya na mula sa mga kadenang bakal ng utang na loob at panlilinlang. Bawat hikbi ay tila naglalabas ng lason na matagal nang nananalaytay sa kanyang puso. Pilit na binubura ang bawat sakit, bawat sampal, at bawat mapait na salitang ibinato sa kanya ng mga taong itinuring niyang pamilya. Naramdaman niya ang isang banayad na presensya sa kanyang tabi. Hindi kailangang tumingin ni Francesca upang malaman kung sino ito. Ang amoy ng tuyong pino at ang init na nagmumula sa lalaking ito ay sapat na upang pakalmahin ang kanyang naguguluhang diwa. Umupo si Lucas sa tabi niya, hindi nagsasalita, hindi humihingi ng anumang paliwanag. Sa halip, kinuha niya ang kamay ni Francesca at mahigpit itong hinawakan. Pinagsasama ang kanilang mga palad sa isang ugnayang higit pa sa pisikal na haplos. Ramdam ni Francesca ang gasgas sa palad ni Lucas, isang paalala ng lahat ng panganib na hinarap nito para lamang maabot siya sa loob ng piitan. "It's okay, Cheska. Iiyak mo lang lahat. Walang makakakita sa iyo rito, kundi ako." Ang malumanay na wika ni Lucas, ang kanyang boses ay tila isang himig ng paghilom sa gitna ng gabi. Inisandal ni Francesca ang kanyang ulo sa balikat ni Lucas, hinahayaang ang kanyang mga luha ay mabasa ang tela ng jacket ng lalaki. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pait ng nakaraan ay tila dahan-dahang natutunaw. Ang bawat sugat sa kanyang puso, mula sa pagkamatay ng kanyang ina hanggang sa pagtataksil ni Marco, ay tila nakahanap ng isang gamot na hindi mabibili sa anumang halaga. Ang katapatan ng isang estrangherong naging kanyang sandigan. Ang bawat marahang paghaplos ni Lucas sa kanyang buhok ay nagpaparamdam sa kanya na sa wakas, siya ay ligtas na. Tapos na ang bagyo, Cheska. The sun is about to rise. Bulong muli ni Lucas habang hinahaplos ang likod ng kamay ng dalaga gamit ang kanyang hinlalaki. Ang simpleng kilos na ito ay nagpadala ng isang mainit na bugso sa dibdib ni Francesca, isang pakiramdam ng kilig na hinaluan ng matinding kapayapaan, na tila ba ang kanyang puso ay dahan-dahang muling nabubuo. Dahan-dahang tumingala si Francesca at tumingin sa malalaking bintana ng bulwagan. Sa dulo ng madilim na kalangitan, ang mga unang guhit ng kulay ube at ginto ay nagsisimulang sumilay. Dahan-dahang pinuputol ang kapangyarihan ng gabi. Ang sikat ng araw ay tumama sa kanyang mukha. Tila isang basbas ng langit na nagsasabing ang hustisya ay nakamit na. Ang mga anino ng nakaraan ay unti-unti nang naglalaho. Iniwan siyang nakatayo sa bukang liwayway ng isang bagong simula. Ang katahimikan ng umaga ay hindi na nakatatakot, kundi puno na ng mga bagong pangako. Bumuntong hininga ng malalim si Francesca, ang kanyang huling hikbi ay napalitan ng isang maliit ngunit tunay na ngiti. Tumingin siya kay Lucas, ang lalaking tumayo sa tabi niya, sa gitna ng kanyang impyerno. At sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman niya ang tunay na kalayaan. Ngunit habang tinititigan niya ang papalubog na dilim, isang kaisipan ang nananatiling nakaukit sa kanyang puso. Isang paalala na ang paghilom ay isang mahabang paglalakbay. Paano mo muling bubuuin ang isang bagong buhay mula sa mga hibla ng katarungang natamo sa gitna ng matinding pasakit? Ang sikat ng araw sa Baguio ay hindi na tila isang malupit na liwanag na naglalantad ng kanyang mga sugat, kundi isang banayad na haplos na nagbibigay ng init sa bawat sulok ng kanyang bagong tahanan. Isang taon na ang lumipas mula nang ang huling hibla ng kasinungalingan ni na Isabela at Marco ay tuluyang maputol sa loob ng bulwagan ng korte. Ang mansyon sa Manila, na dati ay puno ng mga anino ng kataksilan, ay ibinenta na ni Francesca upang punduhan ang proyektong pinakamalapit sa kanyang puso.
isang santuwaryo sa gitna ng seryosong kagandahan ng Baguio para sa mga kababaihang naging biktima ng pang-aabuso at manipulasyon sa loob ng sarili nilang mga pamilya. Sa balkonahe ng lumang villa na ngayon ay puno na ng amoy ng sariwang rosas at kamtukaw. Nakaupo si Don Severino Vargas. Ang kanyang mukha ay hindi nakakikitaan ng pait o ng labo ng lason. Sa halip, ang bawat kulubot sa kanyang balat ay tila mga guhit ng isang taong sa wakas ay natutong huminga muli. Hawak niya ang isang tasa ng tsaa na tanging damo at bulaklak lamang ang sangkap, habang mataman niyang pinagmamasdan ng kanyang anak na abala sa pagbuborda sa ilalim ng isang puno ng pino. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na nakabibingi, kundi isang payapang ugnayan ng dalawang kaluluwang nagpatawad sa isa't isa at sa kanilang masakit na nakaraan. Tumayo si Francesca at dinaluhan ng kanyang ama. Ang kanyang bawat galaw ay puno ng grasya at isang uri ng katatagan na hindi kayang tibagin ng kahit anong bagyo. Sa kanyang dibdib ay kumikinang ang pilak na tram ng kanyang ina. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito isang taguan ng mga lihim, kundi isang simbolo ng katarungang sa wakas ay nakamit. Papa, masarap po ba ang tsaa? Ang malambing na tanong ni Francesca habang inaayos ang kumot sa binti ng ama. Ngumiti si Don Severino at kinuha ang kamay ng anak. Hinawakan ito ng may matinding pagmamahal. Masarap, anak. Dahil sa pagkakataong ito, alam kong ang tanging sangkap nito ay ang pagmamahal mo. Patawad kung ngayon ko lang na ibibigay sa iyo ang kapayapaang ito. Wala na po kayong dapat ihingi ng tawad, Papa. Ang mahalaga ay narito tayo ngayon. Ang pabulong na sagot ni Francesca. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa gitna ng sikat ng araw. Isang pamilyar na bango ng tuyong pino at cedarwood ang dahan-dahang humalo sa hangin. Mula sa loob ng bahay, lumabas si Lucas Reinhardt. Dala ang ilang mga papeles na hindi na tungkol sa audit o mga kaso, kundi mga plano para sa pagpapalawak ng kanilang pundasyon. Huminto ang lalaki nang makita ang mag-ama. Isang matamis at tapat na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Lumapit siya kay Francesca at dahan-dahang ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ng dalaga, isang kilos na puno ng pagkilala at isang uri ng pag-ibig na napatunayan na sa gitna ng matinding pagsubok. Everything is ready for the opening next week, Cheska. Ang malumanay na wika ni Lucas, ang kanyang boses ay puno ng suporta at lihim na paghanga. Tumingin si Francesca kay Lucas at sa loob ng ilang sandali, tila huminto ang mundo sa paligid nila. Ang distansya sa pagitan ng kanilang mga puso ay naglaho na, pinalitan ng isang matatag na pundasyon ng tiwala at paggalang. Dahan-dahang kinuha ni Francesca ang kamay ni Lucas at pinagsama ang kanilang mga daliri, isang tahimik na pangako na ang susunod na kabanata ng kanyang buhay ay hindi na niya susulating mag-isa. Salamat, Lucas. Sa lahat-lahat, bulong ni Francesca. Ang kanyang boses ay puno ng kilig at isang uri ng kasiyahang matagal na niyang inakala na hindi na niya mararanasan. Sa di kalayuan, nakita nila si Aling Remedios na nakikipaglaro sa mga bata sa hardin. Ang bawat tawa nito ay tila isang himig ng pag-asa na pumapawi sa lahat ng hirap ng nakaraan. Si Isabela at Marco ay isa na lamang malabong alaala sa likod ng mga rehas ng bakal, mga taong piniling mabulok sa sarili nilang kasakiman habang ang pamilyang sinubukan nilang wasakin ay dahan-dahang namumukadkad muli. Ang paghilom ay hindi nangangahulugang mawawala ang mga peklat. Ito ay nangangahulugang ang mga sugat ay hindi na kumikirot kapag nahahawakan. Natututunan ni Francesca na ang pinakamalaking utang na loob ay hindi sa mga taong nagpalaki sa atin sa gitna ng pananakot, kundi sa ating sarili. Ang utang na loob na bigyan ng ating puso ng pagkakataong
lumigaya at magmahal muli nang walang takot. Habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa likod ng matatayog na bundok ng Baguio, inihilig ni Francesca ang kanyang ulo sa balikat ni Lucas. Ang sining ng pagbuburda ng kanyang buhay ay nagsisimula pa lamang sa isang bagong tela. Isang telang hindi na mantsado ng dugo o luha, kundi hinabi mula sa mga sinulid ng katarungan, kapayapaan, at isang pag-ibig na sa wakas ay nahanap ang kanyang tunay na tahanan. Ang kwento ni Francesca Vargas ay isang paalala sa lahat ng mga nakikinig na kahit gaano man kadilim ang gabi at kahit gaano man kalupit ang mga taong dapat ay nagtatanggol sa iyo, ang liwanag ng katotohanan ay laging sisikat at sa dulo ng bawat pasakit, may isang umagang naghihintay na puno ng pag-asa at patawad.